Ako po si Pastor Roland at gusto ko lamang po kayong bigyan babala tungkol po sa mga kulto na mga kulto, lalong-lalo na po dyan sa atin sa Pilipinas. Itong pong si Apollo Kibuloy, founder ng Jesus Christ, the name above all names, at si Eliseo Soriano ng Ang Dating Daan or Church of God International, at si Iranyo Manalo po ng Iglesia ni Cristo na nangungunang kulto sa buong mundo. Mauna ka, Apollo Kibuloy. Itong mga pinagsasabi mo, pinagtuturo mo sa mga tao na puro kalokohan, kabalbalan, kaibangan. Sinasabi mo sa mga tao na ikaw ang appointed Son of God ngayong Gentile setting, si Jesus Christ nung Jewish setting. Apollo Kibuloy, saan impyerno po ninyo pinagkukuha ang mga katuruang ito? Kalokohan, kabalbalan. Nananaginip po kayo, ganong Apollo Kibuloy. Binabangungot kayo. Hindi nyo po nalalaman ang pinagsasabi ninyo. At ayon po sa inyong website na inyong mga pinagtuturo, anong April 13, 2003 or 2005 ay binigay na ang susi sa inyo ng Diyos. At nakatagpo na ang Diyos ng tao na pwede siyang manahan para makapag-umpisa na siyang magligtas. Napakalaking kalokohan po nito, Ginoong Apollo Kibuloy. Ang gusto niyo po bang palabasin? Hinintay muna ng Diyos na maipanganak kayo bago siya magligtas? Bilyong-bilyong kaluluwa muna ang pupunta sa impyerno bago siya mag-umpisa ng pagliligtas? Napakalaking kalokohan po nito, Ginoong Apollo Kibuloy. Kumain lang kayo ng saging at saka kamuting kahoy dyan sa Kidbog at Tamayong na pinagsasabi ninyo, bigla naging Son of God na kayo, appointed Son of God. Napakalaking kalokohan po nito, Ginoong Apollo Kibuloy. Ayon din sa inyo, nung umakyat na si Yesu Cristo sa langit, nahinto na, natapos na ang kanyang pagiging anak. Siya na ngayon ang ama na nasa langit, at kayo na ngayon ang appointed son. Kalokohan, kabalbalan, blasphemy after blasphemy. At sinasabi ko si Apollo Kibuloy, kahit sampung impyerno, hindi ka kulang pa na paglagyan sa iyo. Sinasabi mo na pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng 7 milyong kaluluwa. Ginoong Apollo Kibuloy, gusto ko pong sabihin sa inyo, appointed son nga kayo, pero kayo ang appointed son of Satan, at hindi kayo makakaligtas, makakatakas sa galit at puot ng Diyos. Ito ang isang babasahin ko lamang na versikulo sa inyo sa Revelation chapter 21 verse 22. But I saw no temple in it, for the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. So nandun ang ama, nandun pa rin ang anak. Anong pinagsasabi nyo na si Yesu Cristo na ngayon ang ama at kayo na ang appointed son? Kalokohan, kabalbalan. Apollo Kibuloy, nananaginip po kayo ng gising, binabangungot kayo. Sabihin nyo na sa mga tao ang katotohanan, at kung di mananagot po kayo ng madali sa Diyos, binilangan na ng Diyos, tinakda na ng Diyos ang inyong araw, at kung di kayo magsisisi, mapapaaga ang pagpunta nyo sa impyerno. Kalokohan, kabalbalan na pinagagawa ninyo. Kayong mga miyembro ng kultong ito, may paano pa para maligtas kayo. Iwanan nyo, layasin ninyo ang kultong ito, sapagkat siguradong may impyerno kayo. Apollo Kibuloy, self-proclaimed Son of God, pero sa katotohanan, kayo po ang appointed son of Satan. In the name of Jesus Christ, dapat kayo magsisi at sabihin na sa mga tao ang katotohanan. At Eliseo Soriano, founder ng Dating Daan, Eliseo Soriano, isa po kayo sa kulto ng mga kulto. Dapat sa organisasyon ninyo, sa church ninyo, dapat ang pangalan niya Dapalamura Church. Wala kayong ginawa kundi magmura ng magmura. Hindi ba kayo nangingilabot niyan? Hindi ba kayo natatakot sa Diyos? Habang nagmumura kayo sa inyong video, sa inyong programa, ang mga miyembro ninyong nauto na brainwash ninyo ay nagpapalakpakan. Anong klaseng tao kayo?
Anong klaseng tao ka, Eliseo Soriano? Saan impyerno ka nang galing? At paglulukoyin mo, dayain mo ang napakaraming mga tao. Bilang na ang araw mo, Eliseo Soriano. Ito ang isang malaking kasalanan ginawa mo. Sinabi mo minsan sa iyong programa na si Yesu Kristo ay hindi lamang siyang daan patungo sa Diyos. Kalokohan, kabalbalan, kaibangan. Sino ka para sabihin mo yan at lokohin mo mga tao? Napakaliwanag na sinasabi. Sabi ni Jesus, ako ang daan, wala nang iba, ang katotohanan at ang buhay. Eliseo Soriano, 10 impyerno kulang pa na paglagyan sa'yo. At Eranio Manalo, ito pong napakalaking kalakuhan, kabalbalang pinanggagawa ninyo. Magbuhat pa noong 1914, nung itinatag ng inyong ama ang kultong ito, kultong samahan na ito, si Ginoong Felix Manalo. Pinapaniwala niyo ang mga tao na si Yesu Kristo ay hindi Diyos. Isang malaking kalakuhan yan. Lahat ng namatay ng mga miyembro nyo magbuhat noong 1914 hanggang ngayon ay sigurado nasa impyerno na ngayon. Anong sasabihin nyo, Ginoong Eranio Manalo, at lahat kayong ministro at pastor ng kultong ito, pagdating ng araw ng paghuhukom at tanungin kayo ng Diyos, Eranio Manalo, kayong lahat, bakit hindi nyo pinaniwalaan ang aking anak na si Yesu Kristo ay Diyos? Ako mismo na kanyang ama ang nagsabi na siya ay Diyos. Hebrews chapter 1 verse 8, unto the Son he said, thy throne, O God, is forever and ever. Siya mismo na nagsasabi na siya ay Diyos. At pagkatapos ayaw nyo pang tanggapin, paglulukoyin nyo pang mga tao, bilang na ang araw mo, Eranio Manalo. Iba na magsisika at magbalik loob ka sa Diyos. Ngayon, kung ngayon tatlo magsisisi at sasabihin nyo sa mga tao ang katotohanan at patawarin kayo ng Diyos, mabuti. At kung di na kayo patawarin ng Diyos dahil sa dami namang kalokohan, kabalbalan, kaibangan, blasphemy after blasphemy na pinagagawa ninyo, at least bago kayo mamamatay, makakagawa kayo ng mabuti sa mga tao. Kayong tatlo, Eliseo Soriano, Apollo Kibuloy, Eranio Manalo, kayo ang tatlo na kulto ng mga kulto. Matagal na kayong pinagtitiisan ng Diyos. Matagal na. Ngayon na ang panahon na sabihin nyo sa mga tao ang katotohanan. Ito ang tanda na ibibigay ng Diyos sa inyo para malaman ninyo ang katotohanan. Hindi na kayo mabubuhay. Hindi matatapos ang 2009 at kayong lahat, kayong tatlo, hihilain na ni Satanas sa impyerno. Nag-iiyak na ang mga kaluluwang dinala nyo sa impyerno. Humihingi na ng katarungan sa Diyos. Bago maging huli ang lahat, kayong tatlo, kulto ng mga kulto, sabihin nyo na sa kanila ang katotohanan. Ikaw, Eliseo Soriano, nasa USA ako ngayon. Hintayin mo na babalik ako sa Pilipinas at tayong magharap, tayong magdebate. At sinasabi ko sa iyo, Eliseo Soriano, pagkatapos natin magdebate at mag-usap, isasara mo na ang bunganga mo. Masyadong napakarami ng bunganga mo. Ilang milyong pagmumura na ba ang ginawa mo? Bakit? Sino nagbigay siya ng otoridad? Kayong tatlo na paglulukoy niyo ang mga tao. Kabalbalang kalokohan ang pinagagawa ninyo. Milyong kaluluwa ang nasa impyerno ngayon dahil sa mga kalokohan ninyo. Ngayon, masaya kayo. Nakatira kayo sa mga mansyon. Marami kayong pera. Nagmamaneho kayo ng mga milyong alaga ng mga sasakyan. Masarap araw at gabi ang pagkain ninyo. Pero wala. Hanggang sandali lamang yan. Darating araw. Kayong tatlo na kulto ng mga kulto. Eliseo Soriano, Apollo Kibuloy, at Eranio Manalo, tinakdan na kayo ng Diyos. Binilangan na kayo ng Diyos. Liban na magsisigay at magbalik loob, sabihin sa mga taong katotohanan, posibleng maawa pa ang Diyos sa inyo. Tigilan nyo na ang kalokohan, kabalbalan na ito bago maging huli ang lahat. Kaya mga miyembro ng mga kultong ito, maliban na iwanan nyo ang mga kultong ito, may impyerno kayo. Yan ang katotohanan. Yan ang sinasabi ng Biblia. Bago magumuli ang lahat, iwanan nyo na ang mga kultong ito.
Maawa kayo sa inyong mga kaluluwa!